Okay mga Lods, siguro naman kung kinlik nyo tong video na to, alam nyo na yung general thing na nangyari kay Kim Chiu at saka dun sa utol niyang sila Kambini. Pero para just to give you a brief update, dinimanda niya yung kapatid niya for qualified theft of hundreds of millions of pesos. Ganon kalaki yung demandang binigay dito sa kapatid niya kasi nga million daw yung kinuha. Now, people are making connections from doon sa mga insidente na nangyari kay Kim Chiu. And siguro I would like to debunk that kasi nga that's really not how you analyze data. Yung connect the dots to. Hindi kasi siya ganun kadali. I'll teach you some psychological phenomenons na madalas lumabas sa mga ganitong klaseng sitwasyon para lang may idea kayo on how things work in the real world pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi as it is kasi, kawawa naman yung magkapatid na nagko-connect the dots pa. I mean, pero kailangan talaga natin ng solid evidence doon. Kasi ito, papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Galing to kay Kaalaman eh. Ito to. Si Kaalaman din, nagso-social trends na siya. And dito sa sa post na to, sa gitna ng issue, Kim Chiu kinrontra sa atin niya, ay muling na usapan ang kakilakilabot na pangyayari dati. Yan nga, yung barilan incident kung saan talagang may mga bumaril sa kanya. And ayan yung mga netizens connected this, baka yung kapatid dun yung gumawa. Of course, that is unfair dun sa kapatid, but it is what it is. Pero ang naaalala ko kasing issue niya dyan, yung bawal lumabas. Diba? Sa classroom may batas, bawal lumabas. So, yan yung issue niya dati. Okay? That was a long time ago. Pero, natin, dahan-dahanin lang muna natin. Siguro, let's start here. Kasi ito yung kino-connect ng mga ito, yan. Girlfriend of the Dragon is the Rooster. Yes. So marami pa rin tayong mga support na pwedeng makuha. And one good thing kasi, when you say about network and connections, ang dami pa rin mga taong, alam mo yung parang... yung utol niya, yung kapatid niya. Lang sila magsusupport pa rin sa atin. Ganun siya. Yeah, okay. So, ang iba kasi tatlong ingatan natin this year. Number 1 is money loss. So, medyo mag-ingat tayo that part. May robbery ako, may manilus ko. Mag-iingat tayo. Magkandado muna tayo sa bahay. Number 1 siguro, when you talk people about... are referring this na relevant daw to dito. Well, siguro in the general sense, it's connected. Pero meron kasi sa psychology na tinatawag na Barnum effect na yung mga nakikita yung general na issues, nako-connect nyo dun sa mga specific issues nyo. 'Di ba? So, kasi pag pinakinggan mo yung nuance nung sinasabi ni Kim Chiu, sinasabi niya na yung kapatid niya daw, yung kapatid niya nagkaroon din ng money loss. Ang nangyari pala, ina-allege ni Kim Chiu na yung kapatid niya yung may allegedly kinuha sa kanya, di ba? So, these are all psychological phenomenon called the Barnum effect. Ganyan yan. Yung pinagko-connect natin, yung mga general ideas. Yung general idea, money loss. Lahat naman tayo nawawalan ng pera. Diba? Or at least, merong mga transactions tayo na questionable. Pwede mo nang isingit yun doon. At saka, ang hirap kasi sa mga zodiac signs na ito, mga forecast na ganito, there is no time frame kung kailan siya mangyayari. Dapat kasi ganun yung prediction meron kang time frame kung kailan matatapos. Ganun, kung kilala nyo si Rudy Baldwin, ganyan yan. I'm not saying na feng shui is something that you should not believe, kasi ang belief naman, as long as it's not harmful sa'yo, you can pretty much believe anything you like, di ba? But ang akin lang dito, in the strictest psychological sense, this is just this is just our mind playing tricks on us. So, yun yung explanation dito ng science. Okay. Tuloy na natin. Money loss kasi, hindi lang naman siya yung sa spending, but sometimes kasi baka wrong investment. Okay, so wag lang din tayo masyadong mga high-risk investment,
pwede tayong conservative still. Malay mo, may kumatok sa ating mga lucky investment. Pwede pa rin naman, basta conservative. Argenie po, this year, especially the Dragon Year, this is a warning for everyone. Sobrang lakas ng mga scammer, Ayun, so swindlers this year. So, this is when? February 6, 2024 to. So, etong feng shui na to happen from, is supposed to predict ang fino-forecast nito for the year 2024. So, yung insidente happen in 2025, yung pagdemanda niya. Or, siguro, matagal niya kasi, ang pinapoint ko rito, kung matagal na palang ginagawa ito ni Kim Chiu, kay Kim Chiu, ibig sabihin matagal nang nangyari to. Kumbaga itong prediction na to medyo huli na. Well, I'm just saying sa inyo, pwede naman kayo maniwala dyan, pero at the back of your mind, please look at the data first, kung ano yung mga, where the evidence leads you. Now, let's go to the main crux nitong ano na to. Ito. Kasi ito talaga yung... Hindi ko alam what's happening. Hindi ko alam. Ito. Basahin natin. With a large sum of money involved, Kim Chiu shooting incident in 22 no longer appears randomly or a publicity stunt. So, bakit yan sinabi nung uploader? Kasi kung naaalala nyo yung nangyari ng 2020, maraming nagalit kay Kim Chiu nun dun sa bawal lumabas. Tapos nagkaroon siya ng media rounds doon trying to heal her image. Diba nagkaroon pa ng mga, ano yun yung parang, ano yun yung call, yung parang lahat kayo nandun, yung parang Microsoft Teams, ganon, diba? So, I remember that fondly kasi kinover ko yan noon. Alam mo, it was almost 6 years ago itong issue na to, yung bawal lumabas issue. So, after no, nagkaroon ng insidente kung saan binaril yung kanyang van, di ba? Now, some people are saying na baka naman yan ay publicity stunt para lang malihis yung kwento about her. Pero sa tingin ko, ako, in my opinion, sa nakikita ko, maybe there's something more there. Kasi, look, yung mga cream students natin dyan, di ba pagka gagawa ka ng crime, dapat may motivation ka. So, of course, what happened to her was a criminal act. Diba? So, sino yon? Kasi pinaulan na ng bala yung kanyang sasakyan eh. And, well, you can assume anything. Pero, like, for example, I read the comment section here. Teka, ayan. Ito, sabi ni Hans Mendoza. O yan, it's true 100%. Okay. Okay, ayan. Gets nyo? I think you're trying to, you're now understanding my point dito. Na hindi lang pala siya random event or hindi lang pala siya para isalvage yung kanyang reputation during that time. Kasi grabe tong kay Kim Chiu nun eh. I think for a few months nagkaroon siya ng sobrang daming trending topic and it culminated here. Okay, tuloy natin. Alam kong may kaaway ako. Wala naman. Bakas ang trauma at takot kay Kim Chiu matapos paulanan ng bala ang kanyang kasakyan habang palabas ng kanilang village sa Quezon City kaninang umaga. So ito, hindi naman to nasama dun sa prediction. Hindi naman, 4 years from now yung prediction eh. Pero I'm just saying na sa buhay ni Kim Chiu, lalo na yung mga public figures na million-million yung kinikita, talagang talagang danger talaga lagi yan. Well, ngayon, nagkaroon siya ng bagong framing eh. Ito eh. Pero, sinasabi ko lang sa inyo na wala pa namang ebidensya against dun sa kapatid niya dito sa incident na to. So, let's presume her innocent on that front until such evidence ay lumabas, diba? It's pretty good to speculate. I think you have the right to speculate kasi Kim Chiu is a public figure, pero I just would like you to temper yung inyong iniisip on this situation. Tuloy natin. Dapat magbabasa ako ng script pero inantok ako along the way palabas ng village. So humiga ako. So kung hindi ako inantok at tinuloy ko yung pagbasa ng script, siguro tinamaan na ako dito. Ayan, naalala ko yan eh kasi parang marami dyang na-off sa ganyan. Pero given this new context, parang I think it needs further investigation. Diba? Kasi pag after kasi nung incident nung bawal lumabas, let's be real, hindi na ganong kasikat si Kim Chiu like before. Di ba parang nag-drop off siya noon, di ba? Well, Kim Chiu is still Kim Chiu.
kumbaga makakakuha ng project for who she is. But I'm just saying sa inyo, there was a point in time na nag-drop off yung pick ni Kim Chiu, 'di ba? Hindi na siya nakakuha ng hindi siya masyadong naglalabas sa mga pelikula, 'di ba? So I just would like to give you my perspective dito. So may kung lalong-lalo alam mo, gusto kong mahanap diyan kung may insurance policy siya. 'Di ba? Yan talaga yung 4D chess move diyan eh. Kung sino yung nakasulat sa insurance policy niya. Tandaan mo, ako, sa insurance policy ko nakasulat yung anak ko tsaka yung nanay ko. I believe so. I think I've already told my lawyers if something happens to me sa nanay at anak ko, 'di ba? Matik na 'yon. Pero kay Kim Chiu, doon ka magtaka. Diba? Sarap dito isipin kung sino. Ngayon, I think we'll end here. Kasi gusto kong marinig yung mga kapwa ko content creator na sasawsaw dito sa issue na to. Sino kaya? Papalagay ko, meron ako sa isip ko pero ayoko lang sabihin kung sino, di ba? Anyway, sino sa tingin nyo yung nasa insurance policy ni Kim Chiu? Yan lang naman po yung sa akin for today, mga lods.